Ito isang internet network switch from TP-Link. Hindi to siya bago. Nagamit ko to ng sandali lang. Pero, ibibenta ko to ngayon. Kung bakit, panoorin ang buong video. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Makikita natin sa loob ng package ang the switch mismo. Maliit lang siya. Tingnan mo. Hanggang dito lang yung siyang kamay ko. Okay. Then, meron siyang kasamang power adapter at saka yung user manual or installation guide. So, para saan ba ang internet network switch? Kung napapansin nyo, yung router natin ay limited lang yung number of LAN ports. Siguro the most is 4 lang. Then, kung yung router nyo ay binigay ng or provided by your internet service provider, hindi mo rin magagamit lahat ng ports. In most cases, based on my experience, yung dalawa lang yung naka-activate. Yung dalawa ay kailangan mo pang tawagan ang ISP para ma-activate. At least yung isa doon sa dalawa na naka-disabled. Since limited yung number of ports na magagamit natin sa ating router, then siguro marami tayong devices sa bahay, mga laptops na kailangan mo, gusto mo i-wired connection siya instead of Wi-Fi. So, kailangan mo ng extra LAN ports. So, ito yung gamit ng switch. May number to, naka-number to siya, number 1 up to number 8. Kung dito natin ilagay yung router or mula sa router, LAN port, kukuha tayo ng isang port doon, i-connect natin dito, the rest of the ports ay magiging output. So dito na tayo magkabit ng ating mga devices. So as illustrated in the box sa TP-Link, so kung ito yung internet natin, yung router natin dadaan sa network switch. Okay? Then, yung network switch natin, pwede natin gamitin yung mga ports diyan sa iba't iba nating devices. So, meron ditong desktop, may game console, may network attached storage, or yung TV natin na smart TV. Now, ano yung dapat natin titingnan sa isang network switch kung bibili tayo? Sabi ko kanina, nagamit namin tong internet network switch sandali lang kasi ang speed nito ay limited lang up to 200 Mbps. Now, our speed sa internet namin dito ay sobra sa 200. Abot pa nga ito ng sobra pa sa 500. So, ang mangyayari, pag i-connect namin itong network switch sa router namin, ang lalabas dito ay hindi aabot sa or hindi ilang pa sa more than 200 because yung output niya is limited only up to 200 Mbps. So, that's the point why, that's the reason why binibenta ko to. And this morning, pipick up ito sa buyer. I put this on the marketplace sa Facebook and in a few days, sold agad. Okay? So, pipick up na ito ngayon. Basically, this is a plug-and-play device. Wala ka nang dapat pang kulikutin dito. Just plug in. Diretso na. Gamit mo na. Diretso. Wala ka nang kailangan na MDI or MDI crossover cables kasi automatic na siya. Then, each port ay guaranteed na magkakaroon ng kanyang highest speed. Pero sabi ko nga, ang capability nito is hanggang 200 Mbps lang. So, yun ang pinaka-importante pag bumili ka ng ganito. But basically, this is really good. Gamit na gamit to. Ang bumibili nga nito is, sabi niya, is gagamitin nila sa kanilang piso Wi-Fi na negosyo. Okay? So, piso Wi-Fi. So, kailangan ng maraming may mga ganito para ma-distribute nila yung Wi-Fi connection nila to the piso Wi-Fi station, di ba? So, yun ang basically gamit nito. I hope this video helps you in determining what network switch you should use. Huwag kalimutan, suportahan itong aking channel by subscribing. Daghang salamat. Ako si June Tariman. High Tech Kawai.